Magandang araw po sa inyong lahat. Munting kalaman nga pala. Nako, eto na po, no? Hindi inaasahan. Tila yata sinasabi ng karamihan ng ICC, kinakabahan na yata. Baka isunod na ni Trump. Hindi. Kasi alam niyo bakit? Itong si President Idol Trump, isipin mo, pag sinabi niya, ginagawa niya. Di ba? Yung nakarang strike niya ata sa Iran ba yon? Yeah? Basta pag sinabi ni Trump, yung nangangampanya pa lang siya, Great America Again. Ano ba yung slogan niya yon? Yung Make America Great Again. Di ba? Ibig sabihin, andito yung sinasabi na, di ba nakaraan yung ICC niya, sinanction yung dalawang judges. Mas maganda balikan niya natin yung una na yon. Balikan natin yung umpisa na yon na kung saan sinanction. Ito, papakita ko sa inyo, ha? Papakita ko sa inyo. Nangangamba po ngayon ang ICC, malamang sa malamang to, no? Ito papakita ko sa inyo, ha. Ito. Medyo magandang balita to, no? Kaso yung Venezuela syempre, hindi papapyawan natin 'yan, no? Dito sinasabi ng karamihan, may possible na makalaya daw si Patatay Digong. Ay hindi natin masasabi 'yan. Pero pag ito talagang hindi nila tinantanan si Trump o kaya si Netanyahu, di ba nanindigan yata itong ICC na kung saan uhulihin pa rin yata si Netanyahu, kung saan ang kaalyado ni Donald Trump, si Benjamin Prime Minister Netanyahu. Ngayon, pag ito pinagpatuloy ng pride ng ICC, hindi naman pwede umurong ang ICC. Malatapakan ng pride nila. Wow, ICC, titigil sa panghuli? Ba, magsara na kayo. Hindi yan ang inaasahan sa inyo ng buong mundo. Ang inaasahan sa inyo, matatapang kayo. Pero ngayon, itutuloy nyo pa ba yung panghuli kay Benjamin Netanyahu ng Israel? Na alam nyo naman si Trump, nagsinanksyon na atake ni Trump, di ba? Sinanksyon siya nakaraan, di ba? Pag hindi tinantanan si Trump, sabi ng karamihan na, sabi na babasa ko, kung nagawa daw sa Venezuela ni Trump, bakit di daw magagawa sa judges ng ICC? Natawa ako dun eh. Mabuti niya, basahin mo natin to. Ito yung babalikan natin nakaraan kung saan, dito tayo sa ICC muna. Ang ICC na itinatag noong 2002 sa Roma ng mga estadong miyembro ng UN ay isang permanenteng tribunal para sa mga krimen sa digmaan, mga krimen laban sa sangkatauhan, agresyon sa pagpatay ng lahi. Bagamat 125 bansa ang miyembro, ang US, China at Russia ay hindi. Ang pangamba ni Trump sa posibleng pag-uusig sa ICC ay nagmula sa digmaan sa Gaza. Naglabas ng ICC warrant of arrest para kay Netanyahu. Netanyahu, my friend. Ha? Friend ni Trump, uhulihin ng ICC? Nakaisa lang kayo kay Duterte. Akala nyo kung sino na kayo eh. Ito, noong October 2023, na iginiit na ang pagharang ng Israel sa pagkain, tubig at gamot at sa Gaza, nababasa nyo kasama ang mga airstrike ay maituturing na pagpatay at pag-uusig. Noong Pebrero, ang grupong pangkarapatang pangtao US na DAWN ay nagsumite ng isang ulat na humihimok sa ICC na imbestigahan ng dating Pangulong Joe Biden dahil sa umano'y pagtulong sa digmaan sa pamamagitan ng pagbibigay ng Israel na hindi bababa sa $17.9 billion, laking pera. Noong 2023, inangkin din ng grupo ang patakaran ni Trump na sa pilitang ililipat at paunlari ng Gaza ay may tuturing na agresyon at ang krimen labas ng katauhan ng salpitang paglipat. Bukod pa rito, ikinatwiran nito na ang mga parusa ni Trump sa mga opisyal ng ICC noong unang bahagi ng 2025 ay maaaring parusahan bilang hudisyal na hadlang. Di ba napabalita nga, talagang gusto niya talagang hulihin si Netanyahu sa si Putin. Di ba? Natatawa ko. Pag sinabi na ni Trump, tumigil na kayo. Dahil sabi niya na iba, hindi ko alam sabi nilang iba to, di sa akin galing to. Kung nagawa sa Venezuela, si Trump seryoso. Ayaw niya na yung mga ganito. Di ba? Saka, Amerika to, syempre. Susunod tayo, syempre. Kaya ito, idol ko talaga si Trump eh. The best talaga sa akin, pinaka-the best na presidente talaga sa akin, si Trump eh. Di ba? Saka si Netanyahu pala. Mas lumawak pa ang pangamba ni Trump simula noong September. Nagsagawa ang US ng mga airstrike sa mga pinaghihinalaang barkong
nagpupuslit ng droga at sa Caribbean. Galit siya sa droga. Sumiklab ang controversial matapos papatay ng US Navy ang dalawang nakaligtas na nakakapit sa mga labi ng barko sa isang pangalawang atake, sinabi ng isang opisyal ng gobyerno ng US Reuters. Nagkaroon ng mga pampublikong talakayan ng ilang bahagi ng international komunidad na maaaring targetin ng ICC si Trump at ang mga opisyal sa 2029 sa pagbaba. Siyempre, ikaw ba naman presidente, bababa ka na sa 2029. Baka huling, pagkaya na kay Digo, di ba, yung naka-presidente pa siya, hindi siya mahuli ng ICC. Yung pagbaba siya ng presidente, hinuli kagad siya. Di ba? Hindi pala hinuli, dinala doon. Di ba? Sabi niya ng iba, natatawa ako eh. Di ba, sangkot sa narcotic itong sa Venezuela, di umano. Yun daw ang dahilan. Eh sabi ng iba, bakit daw may kilala daw silang pangulo na kung saan bangag daw, yun daw isunod sana. Natawa ako doon sa linyang yun. Naging masungit din ang UN. Inulat ng Reuters na itinakay ng Washington na pagtatalaga ng ito na, dito kasi siya sabi niya dito na sinanction ni Trump to dahil sa binalikan natin sinanction ni Trump to mga ICC judges yata nakaraan, di ba? Ngayon naman, ayon dito sa post na mga to, hindi mo maiwasan talaga eh. Sa mga post na to, ayan o, kung totoo ito, nadukot ng US ang presidente ng Venezuela, ICC judges pack. Hindi, di ba? Totoo yun, di ba? Hindi ako may sabi niya na, sila may sabi niya. Oh. Trump, USA just capture, kidnap, Maduro, Venezuela. Oh, mga DDS, pasalamat kayo sa ICC. Humuli kay Tatay Digong, baka kung matagal na kinidnap ng US yan. Mali ka dyan. Ito yung mga, eto, DDS nyo na naman, kinukulik nyo na naman. Baliw na kayo na tirahin ng DDS. Di ba? Alam mo, hindi gagawin ni Trump yan kung sakaling hindi siya inuli ng ICC. Dahil magkaibigan yan. Friend! My friend! Di ba? Mag-friend sila. Saka si Duterte, yung chinichismis nyo. Kasi marami, gusto nilang palitaw eh. Pasalamat daw na si Tatay Digong nahuli ng ICC. Kung hindi, US daw manguhuli kay Tatay Digong. Bugok, mas mahuhuli yung amo mo. Di ba? Mas mahuhuli yung amo mo kaysa kay Digong. Dahil si Digong, sinasabi nyo, gumagamit daw, pentamil ba yun? Ano yung ginagamit? Yun, may reseta ng doktor yun, saka inamin niya yun. Ang mahirap, yung sumisingot ka, hindi mo inaamin. Di ba? Sino ba yun? Oh. Naguguluhan ng mga DDS ngayon. Ayaw daw ni Trump na kidnap si Digong ng ICC. Pero ngayon, si Trump mismo kinidnap ang presidente. Sir, mali ka ng pagkakaintindi. Magbasa ka kung bakit yan dinala, bakit kinuha yan. Malayo yan sa pagkatayuan ni Duterte. Yan kasi nang hirap, hindi kayo nakikinig ng mga balita. Di ba? Si PRRD, hindi kung sakaling hindi dinala sa ICC, hindi ang gagawin ni Trump. Maniwala ka. Sinasabi nila, ito po, tingnan mo ha, hindi alam ng DDS kung pupurihin ba nila si Trump or hindi. Kasi natuwa sila nung nag-impose ng sanction si Trump sa mga ICC judges. Pero tahimik sila sa paghimasok ng Amerika sa Venezuela at pag-aresto sa Bakit tahimik sila? Ano connection mo? Ikaw lang may sabi niyan. Di ba? Alam mo, gusto kasi nila palitawin si Duterte daw, kunwari mga drug war daw si Duterte, pero daw, si Duterte daw nagbibenta ng drugs, pinapahintulutan niya yung mga drug lord, bugok, chismis lang yon. Nakikinig ka kasi doon sa sundalong hilaw kay Trililing. Di ba? Nakikinig ka kasi doon. Kaya daw si Duterte, yung panahon niya, may drug war daw, para daw hindi halatak, pero drug lord daw talaga yung mga kampi ni Duterte. Bugok! Kitang-kita na inuubos si Duterte, mga sumuko, tapos siya magpipigilan niya. Ikaw naman, meron pa naman papahuli mo yung mga maliliit, mga gumagamit, mga user, tapos ikaw rin pala drug lord, babawasan ang kita mo. Loko-loko. Di ba? Ano ba naman kaisipan niya? Kinukulit nyo naman. Di ba? Anong inaano nyo? Ito mga to mahihina to mag-isip minsan no? Isipin mo hindi daw maintindihan. Baka daw hulihin si Duterte kung di daw ICC manghuhuli, si Trump daw uhuli, kung di daw nahuli ng ICC. Bugo! Si Duterte, alam ni Trump na anti-drug si Duterte. Galit na galit si Duterte dyan. Chismis lang yun na sinasabi nyo, may kaugnayan si Duterte sa mga
drug lord. Chinismis lang ng tiriling yun. Yung tiriling na hindi mo manalo-nalo kahit isang beses, kahit mayor man lang. Di ba? Nagpapaniwala kayo doon. Di ba? Hangang-hanga sila doon. Bakit? Kasi alam bakit? Pabor sa kanila, hinulit si Tatay Digong eh. Ano sasabi lang yung mga dilawan eh. Oo. Pati ibang mga loyalista. Oo. Di ba? Isa pa to, tingnan mo ha. Ayun ha, yun ang mga panawagan ng mga DDS sa tulungan ni Trump si Duterte sa ICC. Ay malabong mangyari yun. Oo, syempre, doon tayo, malabong mangyari talaga yun. Galit si Trump sa katulad ni Digong at Maduro na kunwari galit sa droga pero sila ay pala'y Lord at imagination mo lang yan. Hallucination mo lang yan. Nakikinig ka kasi wala kang ebidensya. Iha. Nakikinig ka kasi kay Tridiling. Ha? O pag sabi si Pulong daw may tato, si Paulo Duterte daw may tato. O, alam mo, ang pinag-uusapan nito si Digong. Si Digong mismo, hindi yung anak niya. Halimbawa, kung gumagamit mga halimbawa, sila Pulong, hindi ko alam ha. Siya sabi, Chichismis, gumagamit daw ng ganyan-ganyan. Si Digong ang pinag-uusapan dito. Iba si Cain, iba si Abel. Hindi porket pinatay ni Cain si Abel, si Abel mamamatay tao na rin. Di ba? Oh, hindi porket kapamilya mo may guns na rin lahat yon. Di ba? Hindi porket si Digong ganito, gano'n rin si Sara. Yan ang paniniwala nyo eh. Hindi kasi kayo nagbabasa ng mga Biblia eh. Kaya wala kayong alam sa mga generation eh. Wala kayong alam sa mga lukso ng dugo. Di ba? Ang hilig nyo lang, araw-araw mag-inom, araw-araw maglayaw, araw-araw walang ginawa kundi makinig ng balita na pinapaligan lang yung gusto nila. Di ba? Oh, nakatingin tuloy kayo ng sermon sa akin. Lesson learned yan para sa inyo. Di ba? Neto, matapos inanunsyo ng Pangulong Trump na nahuli na si Pangulong Nicolas Maduro ng Venezuela nung Sabado at ang atensyon ngayon ay nabali sa mga kung saan maaari ikulong si Maduro habang hinihintay ang paglilitis. Si Maduro at ang kanyang asawa ay kasalukuyang nasa kustudya ng US patungo sa New York kung saan sila ay harap sa kriminal. Oh. Kaya pala ang Venezuela kumala sa ICC. Di ba? Kasi siyempre, alam nyo na, baka may tinatago nga naman. Ayan, no? Ito, nakaraan pa, December 18, no? Mabalitan to, kumala sila sa ICC. Venezuela, kakalas na rin sa ICC. Di ba? Siguro, baka may kinalaman, di ba? May kinalaman. Oh, galit sila sa pagdakip ng Amerika sa presidente ng Venezuela. Pero di sila galit sa Pilipinong presidente ng dakip ng ICC. Sino ba ang tunay na makapili? Di ba? Yan yung mga Pilipino natin iba, galit na galit sila bakit dinakip si US, ganyan, langis daw ang gusto. Kita-kita nyo naman problema eh. Nagseta na nga si Trump eh. Di ba? Galit na galit, natatawa ko, galit sila na dukot yung presidente ng Venezuela, yung mga ibang Pilipino. Pero kay Tatay Digong, kalahi nila, payag sila na madala ng ibang bansa doon. Kahit yung ninuno natin, ipinaglaban ang karapatan ng kalayaan natin. Pero sila, si Tatay Digong gusto madala doon. Alam nyo bakit? Wala silang pakialam sa karapatan ng tao at soberenya ng Pilipinas. Ang gusto nila, mapagbigyan yung galit nila kay Tatay Digong. Sa anong dahilan? Hindi dahil sa drug war. Hindi. Dahil galit lang sila kay Tatay Digong. Bakit? Napasara yung istasyon, galit sila, nagmumura daw, pero nagtataka ka, ha? Galit na kasi nagpalamura. Ayoko si Digong nagmumura. Yan ba ika maka-Diyos? Nagmumura. Pero yung mga vlogger na mura, gustong-gusto nilang pakinggan na murahin ng DDS. Di ganun din, ang tawag dyan ng Panginoong Jesucristo, kayong mga mapagpaimbabaw. Pero balik tayo sa ICC sa kay Trump. Alam mo, ang final hindi natin pwedeng sabihin na makakalaya si Digong. Porket dito, iuugnay natin to. Ito ay problema ng Venezuela. Pero pag nangulit ang ICC, na talagang patuloy gusto nilang hulihin si Netanyahu, ha? At may pangamba si Trump sa 2029 sa pagbaba niya, may possible na ang ICC burahin ng tuluyan. Diba? Burahin sila ng tuluyan. Oh. January 3, 2026, sa Caracas, Venezuela. Kaninang 2 a.m., nilusob ng puwersa ng United States ang Venezuela gamit ang sunod-sunod na missile strikes sa kabisera. Habang pumuputok ang mga military base, pumasok ang elite unit na Delta Force sa Fuerte Tiuna at dinampot sina Nicolas Maduro at ang asawa niyang Cecilia Flores
Agad silang isinakay sa eroplano at Mm. inilabas ng bansa patungo sa isang hindi tinukoy na lokasyon. Hindi ko alam, parang in-extradite yata 'to, 'no? Ibig sabihin may kakayahan ng US, talagang alam niyo, wala ng problema, eh. Tanggapin natin makapangyarihan talaga ang US. Ano ba problema niyo sa US? 'Di ba? Ano ba problema niyo? 'Di ba? Ako, kampi ako sa US, kampi ako. Bakit? Wala namang alam mo si Trump, maka-Diyos si Trump. Hindi niya inaano yung mga relihiyon, nagbabawala. Gusto niya talaga maayos na bansa, maayos ang pamumuhay. Yung galit kay Trump, yung mga ayaw sumunod. Parang ganito, yung galit kay Duterte, yung mga addictus benedictus na naman, eh. 'Di ba? Yung mga galit kay Duterte, yung mga tiwali ng gobyerno na gusto pa rin mangamkam ng pera ng kaban ng bayan, yung mga galit kay Duterte. 'Di ba? Yung mga oligarko. Yun yung mga galit na galit kay Duterte, yung mga hindi lumalaban ng patas. Kasi may kasamaan ako sa trabaho, ha? May kasamaan ako sa trabaho. 21 years na niyang ginagawa na manloko sa mga city hall. Yung tinatawag na red tape, tinatawag na fixer, malaki kita dun, eh. Alam mo, may papalakad sa titulo ng lupa. Sige, ako na bahala. Wala ka ng requirement, bibigay sa lahat ng dokumento. Fixer, parang gano'n, ako na bahala. Bayaran mo ako magkano? 100,000 lang, oh. Kahit ban ka na, bibigyan mo na siyang pera, siya nagagawa, Dok. Hindi siya totoong papeles, bibigay sa'yo lahat. Yun ang trabaho ng mamang iyon. Ngayon, naupo si Duterte, bawal na yon. Kaya galit na galit siya kay Duterte kasi nga wala na siyang ganong sistemang masamang ginagawa sa gobyerno. Yung nawala si Duterte, bumalik na naman siya sa pagiging fixer niya. Oh, sample lang yan, ha. Yung mga drogista, galit na galit kay Duterte kasi hindi sila makaganon, eh. Hindi sila makasinghot, eh. Di ba? Ang galit kay Duterte, yung mga tiwaling gobyerno, mga addictus benedictus, yung mga ayaw sumunod sa patakaran, yan ang mga galit na galit kay, biruin mo, saka nakakita, ginawa ng rebulto yung addictus benedictus yata yun. Ginawang hero pa. Baka gawin pansanto yan, sambahin pa. Di ba? Yung Kian yata yun, eh. Hindi ko alam, ha? Sa ngayon, kontrolado na ng Amerika ang mga pangunahing airfield at wala ng balita sa kinaroroonan ng mag-asawa habang nakalubog sa blackout ang buong syudad. Ang tanong, ngayong wala na ang kanilang leader, sino na ang hahawak sa kontrol? O, di ba? Kung sabi nila, dito pumasok yung ibang komento ng iba na kung nagawa na ito ni Trump sa Venezuela, sige, ICC, kulitin nyo pa si Trump. Basta nagbabala na si Trump, nag-sanction na sa inyo. Pag yan, kinulit-kulit nyo pa at talagang huhulihin nyo si Netanyahu at may banta kay Trump sa 2029 sa pagbaba niya, baka magaya siya kay Tatay Digong, hulihin nyo rin siya. Hindi na para si Trump palipasin pa yun, paabutin pa ng 2029. Hindi natin alak. Shipping nyo na lang. Baka yun ang iniisip nila, baka daw i-airstrike bigla yan. ICC, o kaya iulihin yung ICC, dalhin dyan. Kayo naman hindi ba nakaraparang si Putin yata, 15 years yatang hinatulan, hindi kinasuhan, hinatulan. Di ba ng Russia yung ICC ng 15 taon na pagkakakulong. Kaya pag naabutan sila dun sa Russia, baka ikulong sila dun. Di ba? Baka ganun, eh. O baka ito naman si Trump, hulihin kayo, pupunta yung military dyan. Eto, tsorya lang to, haka ng iba. Baka yung mga military ng US dyan, pumunta dyan sa ICC, kunin lahat ng judges dyan. O, ali kayo, sumama na kayo. Ayaw nyo? Baka magaya kayo kung saan bansa. Hindi dito, di ba? Kaya maaaring matatakot na sila. Maaaring nalaman nila to. Ba, ganito pala ang US ngayon. Di ba? Bago, talagang, nagsiseryoso. Hindi katulad na nakaraan. Di ba? Parang ganun, eh. Yun ang iisipin na mamumutawi sa isipan ng bawat ICC judges, eh. Di ba? Ano panlaban nila, eh? Posas? Huhulihin nyo? Aaresto nyo si Putin? Aaresto nyo si Netanyahu? Nakachamba lang kayo kay Tatay Digong. At yung chamba nyo, hindi pa kayo ang gumawa. Hindi pa kayo kumilos. Gobyerno ng Pilipinas ang tumulong sa inyo para makarating si Tatay Digong yan. Kitang-kita namin sa mata. Huwag nyo itatanggi yan. Kayo nung eroplano ginamit, kayo nung pamasa, kayo nung gasolina ng eroplano, kayo nung pera sa taxpayer. Kayo nung eroplano ginamit, pera ng Pilipinas. Taxpayer pa rin. Kayo nung puwersa ng mga pulis anong huli kay Tatay Digong, inutusan, pera ng Pilipinas pa rin nagpapasahod. Lahat yan. Yan ang realidad. Yan ang real talk. Diba? Totoo yan. Panaginip ko lahat yan. Diba? O ito, basahin natin itong nangyari sa Venezuela ng kaunti. Papiyawan natin. Inatake ni Trump ang Venezuela na inaresto ang Pangulo nito. Legal ba iyon?
Ayon sa CNN Politika. Noong November 2, sinabi ni pinuno ng kawani ng White House na si Susie Wiles na Vanity Fair na ang mga land strike sa Valenzuela ay nangangailangan ng pag-aproba ng Kongreso. November 2 pa to, 2025. Pinagpaplanuhan na pala. Ito 2 months ago, tapos 2 months lang nangyari, in-strike na. Di ba? What if pa kaya nagbabala na si Trump sa ICC? Huwag niyo nang ICC, huwag niyo nang hintayin. Nakulitin niyo pa si Trump, baka ibang month, biglain na lang kayo ni Trump. Di ba? Pero pag nangyari ito teorya ko lang pag nangyari yun na ang ICC na corner na ni Trump, wala na silang gagawin, baka pakawalan na si Digong. Totoo yan. Sinabi niya na kung si Trump ay nagpapahintulot sa ilang aktibidad sa lupa, kung ayon ito ay sa lupa, kung gayon, ito ay digmaan. Kung gayon, kailangan natin ang Kongreso. Pinagdidebate pa pala to. Paglipas ng ilang araw, pribadong sinabi ng mga opisyal ng Administrasyon Trump ng mga miyembro ng Kongreso ang halos parehong bagay na wala silang legal na katwiran upang suportahan ang mga pag-atake laban sa anumang pag-target sa lupa ng Valenzuela. Gayunpaman, pagkalipas lamang 2 buwan, ginawa ng Administrasyon Trump ang dati nitong ipahiwatig na hindi nito magagawa. Ito na nga, nangyari na nga, kagahapon. Inilunsad dito ang tinatawag ni Trump na malawakang pag-atake laban sa Valenzuela at dinakip ang pangulo nito na si Nicolas Maduro upang harapin ang mga kaso at inalunsad nito ang pagsisikap na ito ay pagbabago ng rehimen nang walang pag-aproba ng Kongreso. Inangkin ni Trump noong November na hindi niya kailangan ng pahintulot ng Kongreso para i-aksyon sa lupa. Ngunit malinaw na hindi ito pagkakaisang pananaw na... Alam mo lumalabas ito sa nababasa ko, biglaan na lang kumikilo si Trump. Kahit walang Kongreso, dito sa idol talaga si Trump para sa akin Ito ang leader. Ito ang leader, hindi duwag. Para sa kanyang bayan. Na yung slogan niya, pinanindigan niya. Na Make America Great Again. Hindi yung katulad ng slogan ng mga to, unit team, hindi pinanindigan. Di ba? Ang gusto lang, yung may kanya-kanyang sarili. Gusto maging presidente. Kakaupo lang, gusto ma-extend kagad ang pagiging presidente. Gusto si Tambalustos maging presidente. Di ba? Nagpapirma yata sila ng mga nakaraan. Sila ata yun Hindi ko alam Yung People Initiative na tinatawag. Di ba? Tinutulan ni Duterte Kaya nga si Duterte, isa sa mga dahilan daw. Allegedly. Na ba't din nila si Tetay Digong sa dahig. Dahil dyan. Pagtotol, binubuking sila ni Duterte. Kasi siyempre si Duterte naging presidente, naging mayor, naging piskal. Kaya maraming alam, 'di ba? Yan lang yun Para sa akin Kaya si Trump, eto idol talaga to, ito ang best leader para sa akin. Bakit? Kasi isipin mo talagang kumikilos siya batay sa kanyang talagang matapang siya ito. Tumino kayo. Kaya hindi malabong maisip ng mga tao yung hinala nila na maaring itong ICC baka magulat na lang bigla. Baka dakipin na lang kayo, baka lang kayo. Makulit kayo Gusto niyo talagang hulihin si Netanyahu mahal ni Trump si Israel tulad yan nasa Biblia. Tupad pa rin ang sinasabi ng Biblia na ang Israel kailanman hindi pababayaan. Bagaman hindi na yan ang bayan ng Diyos. Hindi na yung bayan ng Diyos ang Israel. Iba na ang bayan ng Diyos ngayon. Nasa Biblia na. Pero yung lupa na yan, tandaan nyo, dyan pa rin ipinanganak ang Panginoong Hesukristo. Huwag nyo sabihin ipinanganak kung saan si Kristo. Diyan pa rin sa Bethlehem. Yan pa rin ang lupa na kung saan pinanganak, birthplace ng Panginoong Hesukristo. At sabi ng Biblia, andyan pa rin, kasi ang Diyos kasi pag nangako, pangako Kung di man ang kaligtasan, pangako ngayon dyan, nasa iba na ang kaligtasan, yung lupa na yan, na kailanman hindi kayo matatalo sa digmaan. Ngunit, sabi sa Jeremias, lagi kayong didigmain. Pero hindi kayo matatalo kailanman. Hindi kayo magigigipi. Yan ang dahilan kung bakit lahat ng Israel, paligid niya, kalaban niya. Ang liit-liit ng Israel. Parang Metro Manila lang yata laki niyan Hindi ko alam kasama mo Bulacan. Pero ba't pinapaligiran siya ng malaking bansa, hindi siya masakop-sakop? Kasi yung pangako ng Diyos nandiyan. Yun na nga, yun kasangkapan yung makakampi ng Israel. Tapos papayagan mo na si Netanyahu mahuli ng ICC? Pag nahuli ng ICC si Netanyahu, babagsak ang Israel. So, ibig sabihin, hindi matutupad yung sinasabi ng Bible. Magiging sinungaling ang Biblia.
Papayag ba nun? Magiging sinungaling ang Biblia? Hindi papayag ang Biblia. Tuto pa rin ang Biblia yung sinabi. Kung ano yung sinabi doon kasi Diyos ang nagsalita nun. Gets nyo? Ito may Biblia to marami kayong matututunan sa topic ko lagi na to. Kung naniniwala kayo, bago yan, huwag nyo kalimutan mag-like and mag-subscribe muna kayo. At siyempre, ilagay nyo sa baba, naniniwala ba kayo na pag talagang itong ICC hindi tumahimik, ayaw tumahimik kay Netanyahu, uhulihin nyo. Naniniwala ba kayo, hindi lang sanction mangyayari sa ICC, kundi baka matulad ito sa nangyari ngayon sa Venezuela, doon sa presidente, ilagay nyo lang opinion nyo sa loobin nyo. Sige, tignan natin. Huwag nyo siyempre kalimutan mag-subscribe. Ayun. Ako lang yata ang vlogger na ganito Binibigyan ko kayo ng mga hula, prophecy sa Biblia. Ako lang ang tatapit ng ganito. Ibang vlogger, hindi Gaganto ba siya? May narinig ba kayo katulad ko? Sulit na sulit to. Ito. Tila ang mission ngayon ay limitado lamang sa pag-alis kay Maduro. Ngunit gaya ng nabanggit ni Trump, kinakailangan nitong magwelga sa loob ng bansa. Ang parehong sitwasyon na dati ay ipinahiwatig ng ilang administrasyon na nangangailangan ng pahintulot na wala naman dito, inulat ng CNN noong unang bahagi ng Nobyembre na ang administrasyon ay humingi ng bagong legal na opinyon. Kita nyo? Yan yung sinasabi ko sa inyo na pag si Trump talaga ang kumilos, talagang perfect. Di ba? At si Trump, ito, basahin patin konti. At si Trump ay isang komprehensya ng balita noong Sabado ay paulit-ulit na salita tungkol sa hindi lamang pag-aresto kay Maduro, kundi pati na rin ang pamumuno ng Venezuela sa pagkuha sa langis nito. Mga komentong tiyak na maunawaan na namumungkahi na ito ay higit pa sa pag-aresto kay Maduro. Nakita niyo yung logic na talagang ginagawa ni Trump? 2 months before nag-usap na pala ito, November 2 pala na pag-usapan na. Tapos biglang binigla tayo, ito na, pagkalipas ng 2 months. Kaya hindi malabo isipin ng mga mamamayan na natin dito sa Pilipinas na maaring gawin to sa ICC. Di ba? Yun lang yun Putin, Israel, baka kumilos na rin. Di ba? Yun lang yun. Di ba? Sumunod kayo kay Trump. Yun lang yun. Okay. Ano ba? Sige, tuloy natin konti. Konting-konti tuloy natin. Konting-konti tuloy natin. Para nalilibang tayo Ito yung sinasabi ko sa inyo na dumating na yung panahon na kung saan may possible hindi ko sinabi makakalaya si Digong may possible na makalaya si Digong. Dahil sa nangyayari ngayon na matataranta itong mga to. Tarantisious itong mga to. Biruin mo nagawa ni Trump to. What if pa kaya, di ba? Ang mga welgang may kadudag-dudang legal na batayan sa loob ng ibang bansa, kahit na ang mga sadyang ginawa para mapatalsik ang mga dayuhang binuno, ay hindi pa narinig sa mga nakaraang kasaysayan ng Amerika. Ngunit kahit na sa kontekstong iyon ay ito ay kapansin-pansin. Pagbabago ng mga katwiran. Ito na. Yun ay dahil sa administrasyon Trump ay hindi gaano nag-alok ng pare-parehong hanay ng mga katwiran o legal na balangkas para sa pag-atake at tila hindi man lang nito ipinaalam sa Kongreso ng maaga na karaniwang pinakababa sa kanilang parang lumalabas ito, hindi nagpaalam si Trump yata sa Kongreso. May lalo naman matatakot ito ang ICC judges. Baka bigla nila isang araw, pag-gising nila madaling araw. Ito, 2:00 yata na madaling araw nangyari ito sa Venezuela. Baka habang natutulog yung mga judges. Hindi, kailangan, sorry ako lang yun. Hindi pa lumalabas ang kumpletong paliwanag na sinasabing katwiran, ngunit ang mga unang palatandaan ay karaniwang nakakalito. Sinabi ni... Ano ba to? Sandali. I-check ko lang. Ito, tama, binabasa ko. Tama ang binabasa ko. Sinabi ni Republikanong Sen Michael Lee ng Utah ilang sandali matapos sa mga welga na sinasabi ng kanya ni kalihim na estado na si Marco Rubio na ang pag-atake ay kailangan upang sa mga salita ni Lee, protektahan at ipagtanggol ang mga napapatupad ng warrant of arrest laban kay Maduro.
Ang kasong ito ay malamang na nasa ilalim ng likas na otoridad ng Pangulo sa ilalim ng Artikulo 2 ng Konstitusyon upang protektahan ang mga tauhan ng US mula sa isang aktual na napipintong pag-atake. Sabi ni Lee, isang madalas na kritiko ang hindi autorisadong aksyon militar ibang bansa. O, isabi may batas yata na protektahan ng mga tauhan ng US mula sa isang aktual na napipintong pag-atake. Pagkalipas ng ilang oras, inulit ni Vice Presidente J.D. Vance ng linyang iyan at PSA para sa lahat ng sabing ito ay illegal. Si Maduro ay may maraming akusasyon sa Estados Unidos para sa narcotic terrorism. Sabi ni Vance sa X, hindi mo maiwasan ng hustisya para sa drug trafficking sa Estados Unidos dahil nakatira ka sa isang palasyo sa Caracas, doon sa Venezuela yata. Sa isang komprehensya ng balita, kalaunan inulat ni Rubio ang pahayag na sinusuporta ng militar ang isang tungkulin sa pagpapatupad ng batas. Ngunit maraming tao ang naninirahan sa ibang bansa ang nasa ilalim ng pagsasakdal sa Estados Unidos. Hindi karaniwan ginagawa ng gobyerno ng US ang paglulunsad ng mga welga sa mga dayuhang bansa upang mahayag sila sa hustisya. Welga yata strike yun. No, kasi Tagalog lang to, tinagalog ko lang, no, para mas maintindihan ng marami, no. Pag-atake yun yung welga tinatawag. Hindi rin dati ipinahiwatig ng administrasyon na maaring legal na gamitin ang puwersang militar para sa kadahilanang ito. Noong una nagbanta si Trump na ang land strike sa loob ng Venezuela upang targetin ang mga drug trafficking. Ito ay kabila ng tila maliit na kalahok ng Venezuela sa sa larangan ng drug trafficking. Nako, kaya dito may mga lumalabas na mabasa ko sa comment section na sinasabi ng iba, ganun pala pag drug trafficking, sanction mo na rin si ano. Yung nga, yung bangag daw. Sino ba yung bangag? Ano ba, kilala na. Sino ba yun? Meron ba nun? Hindi, joke lang yun. Dito makikita ang katatagan ni Trump na talagang galit siya sa mga tiwali. Kaya siya sabi nyo, malabo mangyari yun. Na si Duterte, kung hindi nahuli ng ICC, huli ni Trump, malabo mangyari yun. Una-una si Duterte, naging kaibigan ni Trump. Pangalawa, alam ni Trump na yung Caracas ni Duterte ay galit siya sa mga papapang-abuso, mga oligarch, tapos yung mga Aditus Benedictus, sa mga killer, diyan siya galit na galit. Tapos, paparusahan ni Trump, malabo yan. Naiisip nyo lang yan kasi paranoid na kayo sa mga DDS. Ang lagi nyong gustong targetin DDS. Yeah? Doon na kayo nabali ang isipan nyo. Hindi nyo na nagagawang ipagtanggol ang taong bayan na kung saan nasasangkot ngayon etong anomalyang flood control, yung pagka-Cabral files, yung mga investigasyon dapat gawin, hindi nyo ginagawa, hindi nyo pinupush. Nasabihin nyo sa presidente kay BBM, President, kami mga vlogger mo, hinihimo ka na imbestigahan mo naman sana lahat, pati sila Pangandaman, Olivar, lahat, Bonoan, lahat yan, imbestigahan yung files ni Libiste, Cabral files, lahat. Hindi nyo ginagawa yan, kundi nakapokus lang kayo sa mga DDS na tirahin ng mga DDS. Tama, mali. Sorry ako lang lahat yan, panaginip ko lang lahat yan. Okay, hanggang dito na lang po tayo. The best talaga ang ngayon, ang Amerika. Inaayos talaga lahat nila. Paalam sa inyong lahat.